Good day sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel, ang Aralpan TV. Ang bagong pangalan ng aking YouTube channel na noon ay tinatawag na Sir Joel Epititzer, ngayon ay Aralpan TV. Pero ang mga video ay pareho lamang na nagtuturo ng mga paksa mula Araling Panlipunan 7 hanggang Panlipunan 8 hanggang 10. Sa araw na ito ay aking i-share sa inyo ang diagnostic test ng Aralin Panlipunan 9, ang economics. Panuto, makinig at basahing mabuti at unawain ang bawat tanong na aking itatanong sa inyo. Piliin lamang ang titik ng wastong sagot o sa tingin ninyo ito ay wasto at isulat sa inyong papel o kaya sa inyong notepad. Dito na tayo sa mga katanungan. Una, alin sa mga sumusunod ang pinaka tamang definisyon ng economics bilang agham panlipunan? A. Ito ay tumutukoy sa wastong paglinang ng mga yamang likas upang mapanatili ang kasaganaan ng kapaligiranang pisikal. B. Ito ay tumutukoy sa produktibong ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at ng ekonomiya upang umunlad ang bansa. C. Ito ay nagtuturo ng tamang pagtitipid sa paggamit ng salapi upang maiwasan ang kahirapan. D. Ito ay tumutukoy sa tamang alokasyon ng pinagkulang yaman upang matugunan ang pangailangan ng mga tao. Number 2. Nakatutulong ang kalaman at kasanayan sa economics sa paggawa ng wastong pagpapasya. Nangangahulugan ito ng economics ay E. Nagtuturo ng tamang sagot sa problema. B. Nagbibigay ng kasanayan sa problema. C. Humahanap ng problema. D. Humahatol sa problema. Number 3. Ang kakapusan ay maaring magdulot ng iba't ibang suliraning panlipunan. Alin sa sumusunod ang hindi nagpapakita ng suliraning ito? A. Nagpapataas ng pagkakataong kumita ang mga negosyante. B. Maaring itong magdulot ng kaguluhan sa mga taong nakaranas nito. C. Pag-init ng klima na nagdudulot ng mas malakas na bagyo at mahabang panahon ng El Nino at La Nina. D. Tumataas ang presyo ng mga bilihin kung kaya nababawasan ang kakayahan ng mga mamimili na bumili ng iba't ibang produkto at serbisyo. Number 4. Ang kakapusan ay isang suliraning panlipunan. Ang mga sumusunod ay ang mga pangyayaring naganap sa pamilihan. Alin sa mga ito ang nagpapahiwatig ng kakapusan sa pamilihan? A. Dumadami ang mga nangalakal sa black market. B. Laganap ang panic buying at hoarding. C. Madalas ang sale sa mga tindahan. D. Bumababa ang mga presyo ng mga bilihin. Number 5. Bakit nagbabago ang pangailangan at kagustuhan ng tao? A. Sapagkat tumaas ang kita ng tao. B. Dahil nagbabago ang panlasa ng tao. C. Dahil nagbabago ang katayuan ng tao sa lipunan. D. Lahat na nabanggit. Number 6. Si Abraham Maslow ay kilala sa modelo ng hierarkiya ng pangailangan. Batay dito, isaayos ang sumusunod mula pinakamababa hanggang pinakamataas ayon sa antas nito. 1. Physiological at biological. 2. Responsibilidad sa lipunan. 3. Pangailangan seguridad. 4. Pangailangan sa karangalan. 5. Pangailangan sa sariling kaganapan. A. 1, 3, 2, 4, 5. B. 1, 2, 3, 4, 5. C. 3, 2, 1, 5, 4. D. 4, 5, 1, 2, 3. Number 7. Kaninong kamay nakasalalay ang pagpapasya kung anong produkto at serbisyo ang dapat likhain sa common economy? A. Consumer.
B. Pamahalaan, C. Pamilihan, D. Producer. Number 8. Ginagabayan ng mekanismo sa malayang pamilihan ang market economy. Kung ikaw ay isang producer, gaano kadami ang dapat mong ipoproduce na produkto? A. Depende sa dami ng mamimili. B. Dagdagan upang magkaroon ng kita. C. Bawasan upang hindi magkaroon ng surplus. D. Bawasan ang dami upang makapagtaas ng presyo. Number 9. Ang mga bagay na ating nakita at narinig ay nakaepekto sa ating pagkonsumo. Suriin kung anong gawain sa ibaba ang maaring makahikayat sa iyo bilang mamimili upang magkonsumo ng isang produkto. A. Pagkinig ng radyo. B. Panonood ng telebisyon. C. Pagbabasa ng dyaryo. D. Pagtingin sa billboard. Number 10. Lahat tayo ay kumukonsumo ng mga produkto na naayon sa ating pangailangan at kasiyahan. Sa pamamagitan nito, inilalarawan natin ang mga uri ng pagkonsumo. Alin sa mga sumusunod ang hindi uri ng pagkonsumo? A. Mapanuri. B. Mapanganib. C. Produktibo. D. Tuwiran o direkta. 11. Ano ang posibleng paraang ginagamit ng taong nagtatagumpay sa kanyang negosyo laban sa kakompetensya nito? A. Umaasa na may darating na pagkakataon. B. Nagtitipid lamang at umasa sa kanyang tauhan. C. Nag-iisip na magkaroon ng malaking tubo sa negosyo. D. Nagsikap na magkaroon ng kakayahang entrepreneurship. Number 12. Ang economics ay sumasaklaw sa produksyon, distribusyon, pagkonsumo at kakapusan. Alin sa sumusunod ang nabibilang sa produksyon? A. Pag-ani matapos ang isang bagyo. B. Pagbibigay ng rasyon sa mga mahihirap. C. Pagbibili ng mga imported canned goods. D. Pagpaprocess ng pagkain at pagmamanufaktura. 13. Ito ay tumutukoy sa dami ng produkto na handa at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang halaga o presyo. Ito ang plano ng pagkonsumo ng mga mamimili. A. Demand. B. Kurba ng demand. C. Kurba ng supply. D. Supply. 14. Ang lalawigan ng Bohol ay isa sa mga nangunang lugar sa bansa na dinarayo ng mga turista. Maliban sa mga magandang pook sa ating probinsya, na kikilala rin natin ang ating mga delikasi sa mga dayuhan tulad ng kalamay. Sa ganitong sitwasyon, anong salik ang nakapagpataas sa dima ng kalamay? A. Dami ng mamimili. B. Inaasahan ng mamimili. C. Kita ng mamimili. D. Presyo ng magkaugnay na produkto. 15. Ang mga kalamidad tulad ng bagyo ay nakapagdudulot ng pagkasira ng mga ari-arian. Kasama na rito ang pagkantala ng serbisyo ng kuryente sa mga pook na mas salanta. Isa sa karaniwang gagawin ng mga tao bilang paghanda ay ang pagbili ng mga kandila o gas sa kasalukuyan para may magamit na ilaw sa pagdating ng bagyo. Aling-salik ang makaepekto sa pagkonsumo ng mga mamimili batay sa sitwasyong ito? A. Panlasa. B. Dami ng mamimili. C. Kita. D. Inaasahan ng mga mamimili. 16. Ito ay sumusukat sa pagtugon ng quantity demanded sa pagbabago ng supply. A. Price elasticity of supply. B. Price elasticity of demand. C. Supply schedule. D. Demand schedule. 17. Nakasanayan na ni Joey na bumili ng 3 piraso ng turon sa presyong 2 piso bawat isa tuwing recess. Ngunit nang tumaas ang presyo nito sa 3 piso bawat piraso, hindi na siya bumili. Sa halip, puto na lang ang kanyang kinain. Anong uri ng elastisidad ng demand ang naging tugon ni Joey? A. Elastic. B. Inelastic. D. Unitary. D. Perfectly elastic. Number 18. Ang pagnanais at kakayahan ng mga supplier ang batayan ng pagtatagda ng supply sa pamilihan. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang tamang definisyon sa konsepto ng supply? A.
dami ng produkto at serbisyo na nais bilhin ng mga mamimili. B. Dami ng produkto at serbisyo na kayang ibenta ng mga producer. C. Dami ng produkto at serbisyo na handa at kayang bilhin ng mga mamimili. D. Dami ng produkto at serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga tindera. 19. May mga salik na maaaring makapagbago sa supply sa pamilihan. Ilan dito ay ang teknolohiya, bilang ng nagtitinda, ekspektasyon ng presyo at marami pa. Alin sa mga sumusunod na graph ang nagpapakita ng pagtaas ng supply dahil sa mga salik na nabanggit? E. Price quantity is 1:2 arrow right. B. Price quantity is 2:1 arrow left. C. Price quantity D1 D2 arrow left. D. Price quantity D2 D1 arrow right. 20. May patahian ng damit si Mang Abito sa bayan ng Danau. Noon ay nakagawa lamang siya ng 4 na damit sa isang araw. Nang gumamit siya ng high-speed sewing machine, ay halos nadoble ang kanyang produksyon. Bunga nito, dumami ang naisupply ng damit sa pamilihan. Anong salik ang nakapag-supply ng damit sa nabanggit na sitwasyon? A. Bilang ng nagtitinda. B. Ekspektasyon ng presyo. C. Panahon at klima. D. Teknolohiya. So, yan lang po. Hanggang 20 items lang po tayo kasi mas mataas na ito para sa ating mga mag-aaral. So, sana ay inyong masunod at magamit ninyo sa inyong diagnostic exam sa Araling Panlipunan 9 o sa Economics. Maraming salamat po.